Good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome na naman po kayo sa another episode ng ating vlog, na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol nga po sa kung ano nga ba yung kailangan nating ipakain sa ating mga alagang paitloging manok at hanggang kailan ba natin ito ipapakain. Makinig po tayong mabuti at sama-sama tayong i-discuss yung tungkol po sa patuka or sa feeds Yan. So, umpisahan po natin sa pagdating po ng RTL dyan sa inyo, ang kailangang ipakain nyo po ay layer 1 feeds na po. Sa mga ibang poultry supply, kapag sila ay inyong tinanong, may mga sasabihin pa po sila sa inyo na dapat wag mo munang pakainin ng pampaitlog na feeds para yung manok mo ay hindi muna mangitlog, yung mga ganyan-ganyan. So, may mga nagtanong na rin po sa akin yan, kagaya ni Mr. and Mrs. Raul Kasuga dito sa may Nueva Ecija, So actually, ganyan din po ako dati. Ako po ay breeder ng pugo, yung quail. So breeder po ako. So ang practice ko po talaga dati ay hindi ganyan. Bago ko paitlogin ng layer 1 ng laying mash yung pugo, ay pinapakain ko muna siya ng kumbaga developer. Ayan. So dahil ayokong, yun nga yung mentalidad ko dati, yung mindset ko, ayokong pakainin ng pampaitlog para hindi muna maagang mangitlog, ganon. So until nag-layer ako, andito na tayo sa alagaing paitloging manok, ganon pa rin yung ina-adapt ko na na mindset. Sabi ko, hindi pwedeng pakainin ng pampaitlog kaagad dahil bata pa sila. Magpapakain lang ako kapag sila ay nangingitlog na ng 10%. So kung halimbawa 100 yung alaga nating manok, kapag nangitlog na ng 10 ngayong araw, bukas pwede na akong mag-start na maghalo ng layer 1 na feeds po. So, ganun po yung practice ko rin dati. Until isang araw, na-meet ko tong mga doktor ng BMEG. At kami ay nagkaroon ng mahaba-habang discussion. Mga vet ng San Miguel. At diniscuss namin. So, sabi, pwede naman daw. Kasi nga po, ang problema po kasi, itong mga manok natin, dapat pakakainin muna ng pre-lay bago natin siya pakainin ng layer 1. And then bago ka mag pre-lay, dapat pakainin na naman muna ng developer. Kaya lang ang problema po, kapag tayo lang, lalo na yung halimbawa backyard lang, di ba? Wala naman talagang nagbebenta ng mga developer na yan diyan sa mga poultry supply sa area ninyo. Wala din pong nagbebenta ng pre-lay. Meron man, mangilan-ngilan lang at limitado yung stocks. Kasi nga po, ang isang poultry supply ay hindi magbebenta ng isang produkto na wala namang bumibili. Or may bumibili man, kukunti rin lang. So, ganun po yung ating problema. Kaya, mabuti na lang at napag-usapan namin ito at nabigyan ng solusyon. Which is yung solusyon na yan ay try din natin, na experience din natin. Kaya tayo mismo ay matetestifian natin na totoo yung yung sinasabi natin dito na effective siya Ayan. So sinasabi po kasi nila na ang manok na kahit 16 weeks ay pakainin muna ng layer 1, hindi pa rin po yan mangingitlog ng basta-basta. Not unless mangingitlog lang po yan
kapag ito ay ating pinailawan talaga. Maaga nating pinailawan, maaga rin talaga siyang mangingitlog. Ayan po. So, yan po yung pinaka kapaliwanagan yan. Ngayon, ano nga ba yung layer 1 na tinatawag natin? Si layer 1 ay kumbaga iba-ibang brand yung feeds na meron silang layer 1. Halimbawa si San Miguel, layer 1 yung sasabihin mo, meron siyang layer 1. Si Sari Manok, meron din siyang layer 1. Ito po yung mga pampaitlog ng manok. Si Pelmico, si Vitarich, si Leonghap, di ba? Sino pa ba yung mga feeds dyan? Si Pigrulac. Yan. So, si Bounty. Ayan. Si Grupo Agro. Ayan. Iba-ibang feeds, iba-ibang pangalan. Kasi depende sa paggagamitan na hayop. So, yung layer 1, yan po talaga yung feeds na ipinapakain natin sa manok natin para sila ay mangitlog. Kasi nga po, yung manok natin na alaga, wala po itong mga lalaki. Hindi po ito yung typical na nagme-mate sila, nangangailangan tayo ng lalaki para mangitlog yung mga babae. Ito po ay kumbaga may hormone na nilalagay pampaitlog, di ba? So pag nakain niya ng manok, talagang mangingitlog po siya tuloy-tuloy. Lalong-lalo na kapag binibigay natin yung kailangan ng katawan niya na feeds, di ba? Ayan. So ganyan po 'yon. Layer 1 pagdating po sa inyo, and then hanggang sa ito ay inyong ikal na. Ayan. So medyo nabawasan na po yung ating yung mga proseso na gagawin. Kasi nga po, unang-una, gawin man natin yung old na practice, wala naman tayong mabilhan. Kapag wala tayong mabilhan, nakakaaburido. Lalo na sa baguhan, yung wala pang experience, di ba? Kapag wala pang experience, talagang kinakabahan yan na ano ba to? Wala akong mabiling developer, wala akong mabiling prelay. So paano yan? Pwede kaya to? Mag-aalala yan na baka yung manok niya ay kung ano yung mangyari. Ayan, pero mabuti na lang po talaga at nasubukan natin at very effective. Nung tinry po natin yan sa isang building kaagad, 7,500. Pero sinabihan ko yung doktor ng San Miguel na, sige ka dok, pag hindi to nangitlog or maagang nangitlog to at nagkaroon ako ng maraming prolapse, mananagot ka kung ganon. Hindi ko babayaran yung feeds mo kako. So sabi naman nung doc, very naman siya, kampante siya na, walang problema boss, ganun siya. So ayun, the rest is history. Kaya ganito na yung practice natin. Pagdating dyan sa inyo, kung hindi man grower, ay layer 1 na yung inyong ipapakain. At siguro mas mabuti rin na bago dumating yung manok sa inyo, 2 days, 3 days before dumating, ay nakaredy na po yung mga patukan ninyo. Nakaredy na yung mga vitamins, yung mga antibiotics, para ura-urada, may maipapainom na po kayong gamot sa kanila. Hindi na po tayo nangangapa or yung bibili-bili habang andyan na yung manok. Kasi baka mamaya hindi pa available yung gamot dyan sa poultry supply, hindi nyo tuloy sila mapainom. Yan. Anyway, ang sinasabi ko po sa inyo palagi, try nyo po sa mga yung online store, yung kagaya ni Shopee. Diyan na po ako nagpa-purchase. Si XD3, yung tape terminator na pamurga, Pyrestat, vitamins, antibiotics, ganyan. So, ganun po. Ayan. So, sana nabigyan ko po kayo ng idea. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Mabuhay po tayong lahat at God bless us all.